Natatanggap na namin last month, July, yung aming renewal ng missionary status sa Europe, Middle East, particularly in Lebanon. Kaya sabi ko kay Pastor At, yung mga ilang buwan na nakaraan, baka hindi ako babalik. Biglang lumabas yung order ng ating Panginoon doon sa pamamagitan ng Director, Regional Director Roger Bachnat na tuloy. Sino ako para tumagay? Praise God. So, tuloy, after that, after about more than 10 days sa Hong Kong, ay diretso na sa Beirut. Conform or transform. Yan po ang titulo ng ating lesson ngayon. Conform or transform. Nakasulat po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Praise God. I would like to share with you this lesson which was delivered by my wife, our pastora in Beirut, noon pong August 12, 2018. Praise God. Noong sinabihan ako ni Pastor Alf na pwede ka ba mag-preach on your last Sunday dito sa Opo siya. Kaya naghanap ako ng lesson. Ito po nakita ko at napapanahon po para sa atin lahat. Praise God. Ito po ang message ni Pastora sa Living Water Fellowship, United Pentecostal Church of Jesus Christ, 12 August 2018, Beirut, Lebanon. At gusto kong ibahagi ito sa bawat isa sa atin. Kaya kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Siya'y bagong nilalang, yan natin pag-aaralan. Paano siya naging bagong nilalang? Ang mga dating bagay ay nagsilipat na. Narito sila'y parang naging mga bago. Very good. Naalala ko, noon, pinakanta ko lang yung Paatos, balikan ulo. Pero ngayon, pinapamasahe ko na eh. Pahilot na, hindi na pwede kantahin na ba sabi naman sa Romans 12, verse 1 and 2, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yan po yung pamagat, Tagalog yun. Yan po yung pamagat ng ating leksyon, aralin sa araw na ito, conform or transform. Dalawang bagay lang ang pwede na pagpilihan ng isang Kristiyano sa kanyang paglakad with God. Dalawa lang. Makaiayon ka sa mundo o sa libutan o kaya ay magbagong buhay. With God. Hindi tinanggi ni Apostle Paul na bilang isang Kristiyano tayo ay ini-influensyahan ng mundo. Amen? Patuloy yan, no? Lagi tayo i-influensyahan ng mundong ito. Ang mga Kristiyano sa Roma ay apektado ng sistemang pansilubutan sa Roma. Ito yung itinuturing ng pinakamakapangyarihan kaharian ng mga panahon yun. Siya ang tumawag, yung Roma,
sa Israel at sa kanilang mundo ng mga panahon na yun. Bilang mga Kristiyano nakatira noon sa Roma, kailangan mabuhay sila. Ito ang kailangan eh. Kailangan mabuhay sila sa liwanag at Roma sa kinikilalang world or sa kinilibutan sa mga panahon ngayon. Anong sabi sa Romans 13:12? Listen to this. The night is far spent. The day is at hand. Let us therefore cast off the works of darkness and let us put on the armor of light. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Yes? Ang araw ay malapit na. Iwaksi nga natin ang mga gawa ng kaniliman at ating isakman ang mga sandata ng kaliwanagan. Praise God. Hallelujah. Now, bagamat ang impluensya ng mundo o sa lipunan ay napakalakas, ang mga Kristiyano, ulitin ko lang, ang mga Kristiyano ay may kakayahang magbago. Amen. Amen. Tignan natin pa ito. Hindi lang sa power o sa kapangyarihan ng bibigay ng Diyos, hindi lang doon, kundi gayon din naman sa tulong ng kanyang sarili, desisyon at determinasyon. Ayun yung salita, no? Determinasyon. That's very good. No? Kailangan ng determinasyon. Ang kakayahang magbago ay nakasalalay sa kanilang isipan. Ang ibig sabihin ay makapagbabagong buhay sila if they would make up their mind. Kaya ang pagbabago o transformation ay nakasalalay sa kanilang desisyon. Tandaan natin, ang tao ay nilalang ng Diyos na may pag-iisip at kalayaan ng desisyon. Free will. No? Hindi tayo nilikha ng kagaya ng robot. Ang dami ng robot ngayon, no? Nakikita niyo sa Facebook. Ang dami ng robot. Mga, yung iba ka, nakikita ko sa pagkakagano ko, yung iba waiter, yun. Yung iba kahero pa. Eh, hindi mo alam kung kahero o kahera. No? Pero hindi tayo ganun. Ang nilikha ng ating Panginoon Diyos ay tao. Amen. Tao. Maisingit ko lang. Babae at lalaki. Bahala na kayo mag-isip kung ano yung ko sabihin. Babae at lalaki. Makapagbabagong buhay sila kung nanaisin nila yung mga tao, no? Maalis lang maging mga tagumpay kay Kristo kung gusto nila. Sila ay binigyan ng powerful guarantee na makapagbabago. Anong sabi sa Romans 8:31? If God be for us, who can be against us? Amen. Great God. And then sa chapter 37, we are more than conquerors through Him that loved us. Through Him that loved us. Sino ba yung nagmamahal sa atin? Ating Panginoon Diyos. Ang katunayan, nandito tayo eh. Ang dami na kahadlangan. Pero, inakay tayo, nakarating tayo dito. Jesus name. Church, the power of choice is in our hands. Gaya na sinabi ni Pablo, no? Dalawang bagay ang dapat natin gawin upang mag-victorious Christian. Una, huwag pang-ayon sa mundo. Eh kasi po uso eh. Yan po ang trend ngayon. O bakit nakasuot ka ng ganyan? Bakit nakabihis ka ng ganyan? Eh bakit ba? Ito yung ano ngayon. Panahon na yun, ito ngayon nahuhulog ng damit. Then God. Ang haba-haba ng damit. No? Hanggang dito. Yung biyak naman, hanggang dito. Yung daw uso.
Ikalawa, mag-iba o mabuhay ng kakaiba sa gawi ng mundo o sanlibutan. The positive is to be transformed by renewing the mind. Dapat na mabuhay ng kakaiba o hiwalay sa mundo. Kung paano ang Israel, ang unang bayan ng Diyos ay hiwalay sa lahat ng mga bansa noong unang panahon. Tayo rin naman, sa panahon ito ng mga Kristiyano, ay inihiwalay niya sa ibang mga nilalang niya. Amen po ba? Nagagawa po ba natin? O bakit amen? Yes, God. Kailangan hiwalay. Kung noon, hiwalay lahat, ano? Talagang inihiwalay. Nakalala ko tayo. Ewan ko. Nag-away, nag-ausap yung mag-asawa. Lord, sabi ng babae, pagkatapos kong magluto, maglaba ka. Sabi ng tatay, maglaba? Oh, bakit? Anong gusto mo? Hiwalay? Ano? Yung ano? Hiwalay yung puti sa katikulor? Hallelujah. Sabi sa 1 Peter 2:9, but you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that you should show forth the praises of Him who has called you out of darkness into His marvelous light. Hindi lang tayo dapat na maging masaya na tayo ay chosen generation, royal priesthood. Huh? Holy nation, peculiar na ibang mga tao, pero meron tayong tungkulin. Ano yun? You should show forth the praises of Him who had called you. Tanawag tayong lahat, ano? From darkness, out of darkness, sa kanyang marvelous light. Hindi tayo dapat maging masaya na lang na, ay, nakaligtas na ako, wala na ako sa kadiliman. Ano na lang, siting-tuwing ka na lang. No. May binigay natin ulit sa'yo. To show, no? Upang ipakita. Ihayag. Oh. Anong sabi niyo sa ano? Gusto ko rin basahin yung Tagalog nito. Datapot kayo isang laing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilagilan na kaliwanagan. Mula sa kadiliman, dahil natin hanggang makarating sa kanyang kaliwanagan, sa kagilagilan at kaliwanagan. Marami sa atin ang ganyan, di ba? Nangyari. Tayo'y nasa kadiliman, pero may ginamit ang Panginoon Diyos. Hinango tayo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng tao na yon na makaalis sa kadiliman. Praise God. Ganyan ako nun eh, before and after my tour of duty sa California. Ako yung, ewan ko na, i-share ko na yata rito, ako yung pinaka-leader ng 5:30 gang. Pagdating ng 5:30, nauuhaw na. Punta na kami doon sa madilim. Sira yung ilaw, magandang gano, no? Punta na kami sa madilim. Praise God. Bill House. Ganyan ako. No? Lahat kami parang galit na galit sa alak. Galit kami sa alak.
uubusin namin kayo lahat. Tawa ka ng tawa niya. Praise God. Bagamat narito tayo sa daigdig, ay hindi tayo kaganito sa daigdig na ito. Hindi ang sanlibutan ito, ang ating tahanan ito ay susunugin. Don't feel at home in this world. Praise God. So pagpatuloy ko yung uubusin namin kayo lahat. Pagdating ng destino naman ako sa Hong Kong, Macau, pagbalik ko, after mga 7 years sa Pilipinas, yung lahat ng mga tauhan ko ng mga barkada ko na 5 Thursday gang, mga ilang araw, mga ilang linggo, hindi nakatiis, nilapitan ako. Sir Arman, okay. Ikaw ba yan? Oh, bakit? Bakit hindi mo na kami niyayaya? Kasi na ako nga saka akay sa kanila pagdating ng 5:30. Oh, 5:30 na, ligit lang. Hinihintay na tayo. Ganyan ang pagbabago. Pagdating ko ng Hong Kong, doon namin nakilala si Sister Cynthia, Pastor Buddy Librado, Pastor, July 24, 2004. Tinanggap namin ang Panginoon. Siya lang ang nakapagbago sa akin. Walang ibang paraan, walang iman. Amen. Hallelujah. Mabait ba ang Diyos? Napakabait ang Diyos. Gumagamit siya ng mga tao upang ang mga taong nasa kadiliman ay may hatid sa kaliwanagan. Ganun din ang gawin natin. Kung paano tayo inakay, ganun din ang gawin natin. Pupuli natin. Praise God. Sabi sa 1 John, chapter 2, verse 15 and 16, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Jesus. Hindi na bago, no? Simula pa ng panahon na ni Eva at Adan, yung tatlo na yan, hanggang ngayon. Yan pa rin ang ginagamit ng lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. But it is not of the Father. It is of the world. We are commanded not to love the world or else the love of the Father would not be in us. Sabi nga sa Revelation 18:4, no? We are commanded to come out of the world. If not, we'll be destroyed with the world. Ang sabi nga, no? Mawawala ang mundong ito, susunugin lahat kung ano-ano man. Nangyayari na ngayon, no? Narinig natin kanina sa exercise na yun. No? Nangyayari na ngayon, susunugin lahat. Nagaganap na yung mga salita na nakasulat sa banal na aklat.
Hindi ito hula-hula ng mga manghuhula na merong nahawak ng baraha. No? Nanguhula. To love the order and the love the Father would not be in us. We are commanded to come out. If not, we will be destroyed. Ngayon mga kapatid, bilang mga Kristiyano, ikaw ba ay nakikiayon pa sa sanlibutan o ikaw ay nabago na? Tayo ang makakasagot niyan. At anuman ang ating mga kasagutan sa tanong na yan, nalalaman niya ng ating Panginoon Diyos. Amen. Praise God. Ang salitang transform ay galing sa wikang Griego na metamorpho na kung saan ang salitang metamorphosis ay buhat na yun. Change, transformation, pagbabago. Ano yung pinaka-example dito? Alam niyo yung larva or larvae, kung ano man ang pronunciation doon, no? Pagkatapos doon, magiging pupa. Ano susunod doon? Magiging caterpillar. And then, ang ganda ng kasunod, magiging butterfly. Diba? Mula doon sa larva. Yan ang transformation na sinasabi. Ang pagbabago ay mangyayari kung kukonsidera natin. Tingnan natin ito sa tatlong bagay na ito. Sa pamamagitan ng paghahandog o pag-aalay ng ating katawan, bilang buhay na handog. Tinata natin yan kanina. Kapag ating inialay ang buo nating katawan sa altar ng sakripisyo, ang Diyos ay kumikilos sa kanila ng palaya at walang pagtanggi at ang pagbabago ang resulta. Sa ikalawa, pagsunod, obedience. Ha? Obedience sa kautusan. Pwede sabihin ng isang tao, pwede natin sabihin, alam ko na yan na ano yan. Yan kautusan na yan ng ating Panginoon Diyos. Nabata ko na yan, maraming beses ko na nasunod, narinig. Ang tanong, sinunod mo ba? Maghirap eh. Hindi mo matunod, walang obedience. Meron pang mahirap na pinagutos sa atin ng ating Panginoon Diyos. Huwag kang makilala kapatid. Sigurado yan, sa linggo mag-church ako. Huwag uulan ng malakas. Huwag lang magpaha. Be not conformed to this world, but be transformed. Any command or instruction sa Biblia, merong siguradong resulta kung ito ay susundin. Ang obedience ay makapangyarihan. Hindi lamang ito magdudulot ng pagbabago, kundi kaligtasan. Darating ang panahon. Darating ang panahon, no? Not everyone that says unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. Hindi lahat. Lord, di ba nakipatag si Panguhula kami, nagpalayas kami ng demonyo, nagpalayas kami, nagpagaling kami ng ganito, nagpakita kami ng mga kalihanin at ano. Hindi lahat ang tumatawag sa akin na Panginoon, Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit. But he that doeth the will of my Father which is in heaven. Say verse 5:9. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. May ganun tupay. That obey him. Pero ang pagbabago ay nagaganap sa pagbabago ng ating isipan. Sa ibang salita, ang isipan ay siyang susi sa transformation at change. Ito ay kinakailangan magkumpisa sa ating isip at susunod ang pagbabago. Ephesians 4:23, and be renewed in the spirit of your mind. Ikaw, bawat sa atin ay inaasahan magbabago kung ikaw ay
tunay na Kristiyano, ito ay sigurado at pinahal. Final. Teka, ang pagbabago ay sigurado, pero paano ito mangyayari? Ano ba ang sikreto? May sikreto? Ang sagot ay nasa isip. Sabi nga ni Paul, di ba? Be ye transformed by the renewing of your mind. So the secret is in your mind. Ang sikreto o arlihim ay nasa ating mga pag-iisip. Wala yan sa kumantang gawin mo ito, huwag mong gawin yan. Ang isipan ng susi, kailangan mabago ang iyong isipan at isipan. Ang kaayusan ng iyong pag-iisip, pananaw, perspective, mental pattern, para hindi ka mag-ayos sa liputan ito. Ang iyong kaisipan ay kinakailangan mabago. Hallelujah. Ang pagbago ng ating isip ay lubhang kinakailangan. Ang ating mind o isipan ay kailangan sa pulpit ni Cristo ilagay sa kontrol ng kanyang isipan. Ano ba yun? Maging tulad tayo ni Cristo sa pag-iisip at maaaring sumaatin ang isipan at pagkalasyon. At yan ay nakasulat sa 1 Corinthians 2:16. For who hath known the mind of the Lord, that he may instruct him. But we have the mind of God. Nakita natin ito mga kapatid. Ibinigay ng Diyos ang lahat para sa atin. Ang kanyang salita, ang pangalan ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ang dugo ng Diyos, ang pananampalataya, ang kapangyarihan ng Diyos at ang isipan ng Diyos, the mind of Christ. Ibinigay na sa ating mga bayan. Dahil gusto ng ating Panginoon Diyos na makarating sa kaharian ng langit. Let this mind be in you, which also in Christ Jesus. Hallelujah. Sa ibang salita mga kapatid, maaari tayong mabago at huwag maayon sa mundo nito kung ibibihis natin ang isipan ni Kristo. Binigay ng Diyos ang isipan ni Kristo sa atin. Nakapag-isip tayo ng naiba sa patuloy na paggawa na ilagay natin ang isipan ng Kristo upang tayo mabago natin. Ang tanong ito mga kapatid, kung hindi ka pa nagbabago, ang iyong isipan ay hindi pa rin nakapalitan. Kaya ang buhay mo, ugali mo, salita mo, lifestyle mo, ay hindi pa rin nagbabago. Ang sikreto na sa isip. Kaya pag yielded ang ating isipan, ang ating mind, magbabago tayo. The mind is powerful. The mind is powerful. Gaya lang yan ng CPU, no? Yung mind of the computer, no? The mind starts from it. Doon nag-uumpisa sa CPU. Now, sa ang area, ang dapat mabago sa atin, all areas, sabi sa 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Hindi sinabi dito na most of the old things, no? All things are passed away. Behold, all things are become new. Very good. Yan ang panalangin natin na lahat ng mga bagay sa atin ay mabago. We want to survive. Nandito dito. Pipili ka ng bagong gadget or na merong manual. Ito yung manual natin upang makapag-ito tayo ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Dapat mabago ang ating isip, puso, salita at gawa. Pag ang ating isipan is in command, lahat ay susunod. Una, yung ating attitude, character traits, spiritual o pag-uukali, yung ating salita, the way we speak, the way we talk. Minsan nakakapagsalita pa ng mga malaswan, no? Kasinungalingan, flattering joke, vulgar, negatives, mga ganyan. At ang ating puso, ano ang laman, pumutuloy mo ng ating puso.
lifestyle. Yung ating pagkilod, pag-aayod, pananamit, and relationship. Nang makikita mo yung pananamit, naiiba sa nakasulat na pananaklat. Ang hirap gawin, no? Ganyan. Minsan yung mga lalaki, mas mahaba pa yung buhok sa babae. Ha? Naalala ko yung isang gitarista noon sa Lebanon, sa ibang church, no? Ang haba ng buhok, talagang nandito naka-ponytail pa. Lalaki, lalaki. Sabi ko noon, can you please cut your hair like a real man? Mine goes, my hair goes, I go. So, nawala na siya. Hindi niya masunod. Naka-ponytail pa yung lalaki. Bengal. Dapat mamuhay tayo ng may kabanalan. Yan ang inaasahan sa atin, no? Holiness. Ito ang resulta ng binagong pag-isip, gaya na sinabi ni John Stott. The secret of holiness is in the mind. Ibig sabihin, kung magpasya ka, ayon sa isip mo, ay magbabago ka. Kaya hindi naman sinabi ni Paul, be renewed in the spirit of your mind. Kaya pag-change or renew the mind, holiness is not hard. Hindi na mahirap. No? Yes, Jesus. Kung nabago na yung isip, hindi mo na kaya makiayon. Hindi mo na kaya makiayon sa mundo ito. Ano ba yung nasa mundo? Ang mga kasalanan, bisyo, passion, yan sinasabi ko. Mga passion, no? Mga passionista iba. Kayamanan ng mundo, pride, life, lust, lifestyle, or uso-uso lang yan. Pag renew ng mind mo, ay di mo na ito masusunod, kaya pag di ka ng bago, hindi pa rin yun. Ang mind mo, conform or ayon pa rin sa mundo ito. Kaya ang salita, galaw at awit mo ay worldly pa rin. Worldly pa rin. Naglalaro sa isip mo, yung maaaring na paborito mo, yung mahilig ka pa sa video, okay. Kala okay. Okay na okay ka. Pero kung tunay na Kristiyano, alam ko marami sa inyo ganito. Laging nasa sa isip yung yung awitin ng Kristiyano. Huh? Yun ang kahit tatahimik na, nasa sa isip lang niya, ang inaawit na Kristiyano, yung mga awit natin. Huh? Masakit. Isipin mga kapatid, meron pa rin mga Kristiyano na atong pa rin sa worldliness. Wala pa rin silang kaibahan sa worldly people. They talk and dress like the world. Tama may nagsabi, no, na I look for the church and I found it in the world. I look for the world and I found it in the church. Still, marami pa rin mga Christians ang worldly. Banan lang pag linggo or pag nasa church. Pero pag labas, worldly na. Sabi nila, gusto kong bumalik, pero hindi ko magawa. Ang dami kasing sagapan at tukso. Itigil na natin yung pangangatwiran pag nabigyan ng excuses and alibis. Alisin na natin yung mga ganyan. Be renewed in your mind. Kahit ka, nag-iisa lamang ang susi upang tayo ay makapagbago. Renewal of your mind. If you change your mind, you can be transformed. Kaya make up your mind. Be decided. Ang pagbabago ay magaganap at matutupad lang sa buhay natin kung tayo magsisimulang magdesisyon na mabago. Hallelujah.
I would like to invite everyone to stand up upang pasalamatan ng ating Panginoon Diyos. Huwag natin kalimutan yung mga ginawa sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kung bakit tayo nandito ngayon. Walang alibay, walang dahilan. Kasi ang lakas ng ulan, hindi ako makapag-church. Marami pa akong gagawin. Saka na ako magbabago. Matagal pa naman eh. Marami pang mga hula na hindi nagaganap. Meron isang sinasabi sa Bible na hindi natin alam kung natupad na. Ano yun? Ano yun? Ang salita ng Diyos ay ipapangaral. Ang gospel of freedom ay ipapangaral sa buong mundo. At kapag ito'y naganap na, ay ang pagbabalik na ng ating Panginoon Diyos. Hindi natin alam kung lahat ng apa ay darating ng salita ng ating Panginoon Diyos. Pero ano ang kinakailangan ilagay natin sa ating isipan? Maging handa. Be prepared. Sapagkat hindi nga natin alam kung kailan babalik ang ating Panginoon sa Kristo upang sunduin ang kanyang bride, ang kanyang iglesia. Sa pagdating ng panahon, mga kapatid, masasabi ko ba, yes Lord, I'm ready na. Sa pagdating ng panahon, makakasiguro pa tayo na hindi tayo mapapasama na sinasabi, magsirayo ka kayo sa akin, kayo mga manggagawa ng katampalasan. Panginoon, hindi mo ba kami ay nagsipanghula, kami po ay nakapagpulaliw ng mga karamdaman, nagkakapalayan ng demonyo, nangagpapakita kami ng mga kabilangin na sa mga bagay. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon ay mga niligtas. Kundi yung tumutupad ng kanyang katotohanan ng kanyang mga kausap. Yan po ang lagi nating ipanalangin, mga kapatid. Yan ang lagi nating nasain na tayo ay makasama sa tinipunin ng ating Panginoon Diyos sa kanan ang kanyang pamatuloy. At hindi natin marinig na ang salita niya ay magsilayo kayo sa akin. Kundi, lumapit kayo sa akin. Manahin ninyo ang kahalaan ng Diyos na aking inihanda para sa inyo. Praise God. Mga kapatid, sama po natin sa ating mga pananalangin ang aking pagbabiyahe sa Oko Katalma. Gagawin ko mga preaching doon at manindigtad, makarating ng Lebanon itong pagpatuloy ang gawain ng Panginoon. Sa dako na yun, hanggang dumating ang panahon na makabalik ang ating Panginoon, ang mga kabataan, sila ang magiging